Kahit wala sa off-cam, nag-chat naman kami dalawa ni Edo. Kung hindi naman sana kami mahirap po din. Hindi sana, hindi sana. Sa iyo pong palagay, ate, si Beyonce po ba ay umiibig na? Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung patungkol po dun sa pangalawang pagkakataon. Yung interview po ni Charlotte sa nanay po ni Beyonce. Dahil dito po, marami po tayong nalaman. Bakit nga ba naiyak yung nanay po ni Beyonce? Tapos bukod dyan, umiibig na nga ba si Beyonce? Mga kabayan po natin. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, supportahan din po sana natin, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-like, pwede pong i-follow, at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyo. Tapos siyempre po sina Kuya Bal, Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka ang ating mga kasamaan po sa Team Kalingap, suportahan po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung naging interview po dito po sa nanay ni Beyonce. Dahil nga po marami po tayong nalaman po uli. Sa obserbasyon po natin yung nanay ni Beyonce, matapat po yung kanyang mga sinasabi. At sa pamamagitan po nun, marami po tayong nalalaman. Dito po sa episode po natin sa ngayon, kumuha po ako ng 4 na bagay doon po sa naging usapan po nila. Yung una po muna, gusto ko pong puntahan, yung patungkol po doon sa pabahay nila, yung tinatawag nga po nating mansyon. Alam niyo po ba na yung nanay ni Beyonce, nahihiya rin po. Ito panoorin po natin. Hindi po natin inaasahan na sadyang napakalaki po ng bahay nyo. Ano pong masasabi mo doon? Nalilipat na kayo sa mansion nyo. Tinatawag nila itong mansion eh. Yeah. Nahihiya nga kami kasi hindi naman baga kami sanay magtira sa ano na. Ganyan? Kasi simple lang na bahay, ayos na sa amin yun. So ayan po mga kabayan po natin. Sabi po ng nanay po ni Beyonce, ang sa kanila po sana, simpleng bahay lang. Ano po? Kaso nga lang po, talagang inulan po ng biyaya. Kaya itong pinakamansyon nga po ng Team Kalingap, sa kanila po mapupunta. Pero isang bagay po ang masabi natin dyan, ramdam natin na nahihiya po talaga yung nanay ni Beyonce sa sitwasyon. Kaso nga lang po, wala na po siyang magagawa. Dahil yung bahay na yan ay nakalaan po dito po sa pamilya po ni Beyonce. Pangalawa po, dito kasi sa episode na ito, umiyak po dito yung nanay nga po ni Beyonce. At yung dahilan ay yung patungkol po sa kahirapan. Panoorin po natin. Minsan naawa din po nga ako sa kanya kasi kung sabi ko na po kung pinanganak lang kami may kaya, hindi ka sana ganyan. Kasi hindi naman po baga natin, minsan napapagod din naman po siya. Kasi kaya yun, parang minsan na lalo kung hindi naman sana kami mahirap po din. Hindi sana, hindi sana siya. It's okay. It's okay, ate. Buhos niyo lang. Buhos niyo lang. Hindi ko inaway mama mo ha. Nagkwentuhan lang kami. Ito po, ate. Hindi naman siya mapapagod ng ganyan. Na may araw ba? May mga araw ba na napapansin mo na napapagod na si Beyonce? Oo, minsan naawa kasi Sinasabi niya ba pag pagod na siya? Hindi siya nagsasabi. Nakikita mo lang sa galaw. Magreklamo. Hindi siya gano'n na bata. Minsan hindi siya nagreklamo na napagod siya. Pero naramdaman mo. Masakit. Sobra. Kasi kung sabi ko nga sa kanya, kung kami lang hindi siya mapapagod yung lang. So parang sinisisi mo yung mga pagkakataon na sinisisi mo yung sarili mo dahil mahirap lang kayo, ganun po ba? Oo, tsaka dun sa mga basher, syempre yun gano'n ba? Sabi ko siguro kung hindi ka nakaligan, wala kang mga basher na. Kasi nga kung minsan masakit na yung salita, so parang sinasabi mo na kung hindi ka lang pumasok sa ganitong klaseng trabaho, ay walang mangbabash at magsasabi sa'yo ng ganito. Yung hindi siya masasaktan kasi minsan parang may iyak ka din pag minsan na mo siya na may nababasya siya. Ma, oo. Daw, tingnan mo yan. Pinapabasa niya sa'yo. Sabi ko, bayaan mo na, pinapalakas ko na lang yung loob niya. Pero ikaw mismo, sa loob-looban, masakit. Oo, sobra kasi yung sabihan siya na yung gano'n, na hindi naman nga gano'n siya, na
parang ibang salita na yung masasamang salita na sa kanya. Parang sakit na sa akin. Ang sinasabi niya, yun nga, parang sa akin ang balik niya mas masakit. Oo, kasi totoo. ako yung nanay. So ayan po mga kababayan po natin, ang nanay po ni Beyonce, naiyak po siya. So ramdam po natin kung bakit. Sabi niya nga po, kung hindi po sila naging mahirap, hindi po ganyan ang ginagawa ni Beyonce. Dahil parang naawa po siya. Dahil nga po sobrang sipag, tapos ang dami pang bashers, so naawa po yung magulang po ni Beyonce mga kababayan po natin. Pero masasabi ko lang po, sa tingin ko naman ay relax lang siguro. Kasi marami naman pong sumusuporta kay Beyonce. Nandyan po ang Team Kalingap, sa pamumuno po ni na Kuya Bal Santos Matubang ni Kalingap Rab, para proteksyonan po si Beyonce. Nandyan yung mga Lingap partners, mga sponsors, mga viewers. So hindi po yan pababayaan mga kababayan po natin. So ngayon po, puntahan naman natin, ito po bookingan po ito. Dahil alam nyo po ba, si Kalingap Eds po pala, at saka itong nanay ni Beyonce, ay nagchat-chat sila po, off-cam. Ito, panoorin natin. Tapos kahit wala sa off-cam, nagchat-chat naman kami dalawa ni Edo. May bulong sa Edo? Charot lang. Ano? Kagabi nga, yun nga, sabi tita, pinapaalam niya naman sa akin. Tita, pwedeng isama si Beyonce yung pag-scout daw ngayon. So, okay lang naman kung gusto niya. Sabi ko, basta mag-ingat lang kayo kasi wala po pala. Mabait po si kabait talaga si Edo kahit hindi sa sa off-cam talagang. Nagkakwentuhan din kayo? Oo, sa cellphone, nagchat-chatan kami. Nagchat kayo sa cellphone. Anong tawag niya sa'yo, mama? Tita. Ay, tita pa. Tita pa pala. Minsan, pag nandito nanay, Nanay. So ayan po, alam nyo na mga kabayan natin. So ibig sabihin, kapag ka po tayo ay nakikipag-chat po, sabihin natin sa magulang ng nililigawan natin, ibig sabihin yung closeness, nandoon na po. Ano po, so walang masyadong paliwanag po doon. Simple lang po, si Kalingap Eds at saka itong nanay po ni Beyonce, meron na pong communication din. Pero maganda nga po yun. Kasi kung sakasakali pong may konting problema, so at least po napag-uusapan po kaagad. Tama kayo, tama kayo. So ngayon po, puntaan na po natin, ito po ang matindi. Dahil dito po sa pagkakataon na ito, parang ang dating ay binuking po si Beyonce. Lalo na po, doon po sa tanong po ni Charlotte, umiibig na nga ba si Beyonce, mga kabayan po natin? Ito, pakinggan po natin ang nanay niya. Bye-bye sa Edo. So ate, nais ko lang din po malaman, isingit lang po natin, no? Ramdam mo ba na ang iyong anak ay umiibig na? Ano po ate? Diretsahan na to? Siguro Ang po. ina kasi yung nakakaramdam ng pagbabago sa anak, di ba? Opo. Sa iyo pong palagay ate, si Beyonce po ba ay umiibig na? Kasi si Beyonce, hindi parang ang turingan naming magnanay, parang Oo. Friend, di ba? barkada kami. Yeah, napansin ko nga yan. Pag bago ako matulog, bago siya matulog sa kwarto niya, higa na muna yan sa tabi ko. Nagkwentuhan kami yung nangyari ko maghapon, kwento niya sa akin. Tapos, hindi ko kwentuhan ko nga siyang tungkol kay kumusta niya ka, kung anong ginawa niya. Nanliligaw na ba? Tapos nga, kinikwento naman niya sa akin. Kung anong mga nila. So, umiibig na ba? Ano lang po te? Yes or no? Ang anak niyo po bang si Beyonce ay umiibig na? Siya, hindi naman. Pero may pagbabago na sa kilos. Oo. Kasi Rush niya nga daw si Sabi niya sa akin, gusto ko pa mama magtapos ng pag-aaral. Sabi ko, oo. So, ayun na po mga kalingap ha, hindi po galing sa akin yan. Kasi nagulong na yan ni Beyonce sa akin, pero ayoko talagang sabihin. Oh, mama na niya ha, huwag niya akong anuhin. So, sa madaling salita, ding ding ding, crush ni Beyonce si Edo. Pwedeng humad lang kung anong nararamdaman ko. And then, huwag natin pangunahan. Kung may anuman, kung may namuumang relasyon, ay sila mismong dalawa ang magsiwalat niyan, di ba? So ayan po mga kalingap, hindi po diretsahan ang sagot. Pero maliwanag po, sabi niya, may pagbabago. At nalaman din po natin na para bang nagkikwentuhan sila mag-ina, kung ano man nangyayari sa maghapon, kasama si Eds. So ibig sabihin open na open po si Beyonce sa nanay niya. Kaya kung sakasakali pong sabihin ng nanay niya na may pagbabago, isa lang pong ibig sabihin nun. Ano mga kabayan natin? So yung pagbabago na yun, i-comment nyo po sa comment section po natin. Sila na nga ba? Okay, nagkakaintindihan na ho ba kaya ang dalawa mga kabayan po natin?
Ang maganda po sa nanay niya, sabi niya nga, ayaw niya pong hadlangan. Kumbaga po, suportado po si Kalingap Eds po dito, ng nanay po ni Beyonce. Kaya siguro po, yung mga viewers natin, yung mga supporters po ng Edsy, sa palagay ko po, natutuwa po kayo. Dahil sa part po ng nanay, parang wala nang problema. Sa part ni Beyonce naman siguro, kung sakasakali, wala naman sigurong problema na, mga kawain po natin. Bagamat si Beyonce po kasi marunong na makipagbiruan, marunong na pong makipag-ukrayan kay Eds, mga kabayan natin. Pero alam po natin, talagang hindi mahirap na yung nire-request o kaya hinihiling ng mga viewers natin ay iyon nga po ang mangyari. Dahil mula't simula po, si Beyonce ho, may crush ho talaga siya kay Kalingap Eds. At ngayon naman po, napapansin natin kay Kalingap Edo, tingin naman po natin talagang yung loob niya ay mukhang nahulog na rin po siguro. Although yung bagay na yan, siyempre po, i-confirm pa po yan sa mga darating na vlog ni Kalingap Rab, mga future episode po siguro, para lalong masiyahan ho yung mga viewers po natin. Bagamat nung nakaraan po, di ba, nakita natin, nakakiss na po sa noo si Kalingap Eds. So malay po natin sa mga susunod, medyo mas nakakilig pa po doon. Bagamat siyempre po, alam naman natin, nag-iingat po sila dahil si Beyonce ho ay wala pang 18 years old. Kaya asahan po natin na si Kalingap Eds ay medyo maingat po dyan sa bagay na yan. So yun lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa episode na yan. Basta in general ho, ang galing po ni Charlotte mag-interview. Kaya i-congratulate po natin si Charlotte. At kami po ay umaasa na si Charlotte ho ay magpapakilig din po sa atin. Kung hindi po beralot, malay natin, tatalot po so kaabang-abang din po yan. Siyempre po, sa channel po ni Kalingap Rab. So, yan lang po muna siguro ang ating episode po sa ngayon. Pero gaya po ng dati, gusto ko lang po muna i-shout out ang mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!